So ngayon, there's an e-bike discrimination going on because of mga viral videos. And problem sa ganong discrimination is sino ba yung pasaway? Mga e-trike driver, e-trike driver. At tingin niyo ba ako, kahit hindi bisikleta, kahit hindi dala ko, hindi ako nangungonsume sa kanila? Now, ano natin yung scenario ha? Tingnan natin yung malakit tayo ng tao para maging general yung magiging pananakit kasi kami lang sinasaktan nyo ganito pakinggan nyo mabuti meron akong tsuhin, wag na tsuhin ko, isa siya sa example meron akong tsuhin, Bex, Badap, Bading, okay? Malikot ng kamay. Actually, malikot ng kamay. Malikot ng kamay in one way. Pero malikot ng kamay, term ng nanay ko, meaning na malig mangawat. Pag mag-iiwan ng pamalengke, nawawala pag nandiyan siya. Yung pera, iniiwan sa altar, yung nawawala. Malikot ng kamay. Okay? Alam niyo na siguro saan ako papunta, no? Now, another scenario. Ito, hindi lang isa to, Another scenario, merong tibuli, tomboy, na pinagkatiwalaan sa tindahan. Nangungupit daw. Nangungupit. Walang proof, pero kapag ikaw, nagkukwenta ka ng kita mo, at siya lang yung tindera, o tindero, kasi tips nga, at ang daming nawawala, hindi nagbabalanse, di ba? Lisan ako minsan, pero every time, di ba? Anong doon? Anong tawag doon? So, marami ng proof na nangungupit si tomboy na tindera. Okay? Okay, alam niya saan ako pupunta, di ba? Now, is it fair to me to say na pag ako nakakita ng Bading, Badap, Bex, at tomboy, is it fair to me to say, putya, mag na yan. Pag tomboy, ay, mangungupit yan, tomboy yan. Huwag mong pagkatiwalaan yan. Is it fair to me to say? Kasi ganun na nangyari sa e-bike community, sa e-bike law natin ngayon. May makulit na tricycle, e-bike driver, merong bata na nag-drive ng e-bike, tapos yung matitino na, actually ako motorcycle rider ako was a motorcycle rider. Actually, hanap buhay ko yung pagdadrive ng motorsiklo before, di-deliver ako using motorcycle, deliver ako hopya. For years, doon ako natutong maging negosyante maging small businessman entrepreneur for years, motor gamit ko kasi wala pa namang e-bike noon. Pero kung may e-bike noon, sinasabi ko sa inyo, walang dalawang salita, e-bike gagamitin ko. Kasi I go to the gym, I work out, I eat high protein kinakain ko, di ako nagra-rice masyado, o talagang halos di ako nagra-rice. Hindi ako masyadong makain ng matamis. I sleep well, hindi ako nade-deprive ng tulog. Alam niyo ako anong klaseng tao ko. And then yun nga, ayoko nang yung motorsiklo ko na kapag in-start ko sa umaga, mapupunta yung usok yung amoy niya dun sa sinampay na susuotin ko the next day. And many more na pag nag-start ako ng motor, lalo sa amin, tahimik sa amin paggabi, umalis ako ng alanganing oras. Lahat ng yata ng klaseng alanganing oras inaalisan ko.
Alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, lahat yan, naalisan ko, alas 4, naalisan ko yan. Kahit sabihin mong itulak ko yung motor sa labas ko stad, dahil paglabas pala ng gate namin, kaliwat kanan na yung tulog ng kapitbahay, masikip lang yung lugar sa amin eh. So, nakatali na sa pagkatao ko yung ano, yung pagiging e-bike user. Ngayon, wag niyo naman ako i-deprive na ano, na makarating sa malalayong lugar. Yung lugar na nararating na normal na motorcycle. Kasi hindi naman nakabay ko, kaya ako ito ginastusan eh. Binili ko to as sa category sa papel, L2 lang. Although sa performance, L3 talaga to. Performance, L3 to. Joke lang yung L2 na yun. Kita niyo naman yung mga vlog ko eh. Kung gaano katulong umaabot. Nabenta ako, hindi pa yung todo. Ano pa lang ako nun stock pa yung hub ko, tsaka yung battery ko, lead acid pa. Lalo na ngayon, upgraded na yung hub ko, times 2 in speed. Hindi lang times 2. Tapos yung battery ko, upgraded na, lithium na. Gastos na ito. Lithium, magkano, upgrade ko. Maabot na 50, hindi pa tapos. Yung controller nito, dun sa dating may-ari, ginastasan daw niya ng 8,000. Malay natin yung labor nun. Yung hub nito, ginastos ko ng 10,000, 1.5 kabit. Oh, joke ba yun? Hindi joke yun. Saka makakapulot ng ganong halagang pera. Kaya ginagawa ko yun dahil gusto ko marating ko yung mga gusto kong marating nang naka e-bike. Yung speed nito is hindi mo makakailan na para ka na rin nakamotor. Para ka na rin nakamotor nito eh. Sarap nga nito eh dahil yung maintenance very minimal. Hindi siya free minimal. As compared sa normal motorcycle. Kasi may motor din ako eh. Meron din akong binulok na motor na hindi ko kasi ginagamit dahil yung kapitbahay ko nagreklamo mausok daw. Mausok, maingay, lahat na. Eh, diba? Dapat magmongha na lang siya. So hindi ko na ginamit yung motor ko. Na-stock up tuloy yung gasolina niya na stock up. Yung lahat, carburetor na sira na. Ganda o, Raptor. So anyways, ano nga, ang argument doon sa LTO is kailangan manufacturer daw ang gagawa ng ginagawa namin. Eh wow, hindi ginawa ano na ngayon, diba? We already have the product. Kung gusto nila mag-regulate, gawin nila moving forward, ika nga ni Oliver. Pero yung nandiyo dyan wag. Hindi biro yung perang ginastos dito. Mahaba-habang taong ko pang bubunuin yun. Yung pinambili ko lang nitong keso na stock, hindi pa ako tapos. Kinalahati ko yan. Kalahati kay teacher, kalahati sa bangko. Hindi pa ako bayad pareho doon sa bangko, 1.5 years yun. Kay teacher, 2 bansa ako maghuhulog. Tapos yung battery nito, 3 kalahating taon kong bubunuin. Yung halaga nun times 3. Almost times 3. Yung halaga nun. Kapag tinotal mo yung interest. Lahat ng yan ginagawa alang-alang na makapagmotor ako na gamit e-bike. Pag di naman kami i-deprive, Representative Commissioner Attorney Artes, Rolando Romano Don Artes. Alam namin nakakotse ka, kung ano man yung sasakyan mo, Fortuner, kung ano man, komportable ka. Pagas ka lang ng pagas, change oil ka lang, baka may driver ka pa, malay natin.
Pero yung normal person, actually, di pa nga ako normal eh. Dahil yung normal na Pilipino talaga, yung mga tatay na umaasa sa anak ng pangkain araw-araw. Tapos yung anak niya, pupuntahan pa yung napakalayo. Tatawid ng highway, babaybay ng highway. Paano yung mga yun? Ang gamit niya, e-bike. Kasi maghanap tayo dito na ma-interview natin eh. Hindi tayo maliligo. Palengke lang, dami. Yung mga mukhang mahirap na naka-e-bike na matatanda na. Yung sinasabi ni ano na ano. I understand na, sabi niya, sige, yung mga may edad, kasi baka mahina na reflexes. Doon na may pasok yung category na hanggang ilang taon ba pwedeng magkaroon ng lisensya? Hanggang ilang taon? Eh kung pasok pa siya sa pagkakaroon ng lisensya, bakit mo siya i-deprive? Kung lisensya is what it takes na makapag-drive siya sa highway, and kung registration is what it takes para makadrive siya sa highway, kung registration is what it takes, I mean, gagawa ng paraan yan. Alang-alang na makahingi ng pera sa anak niya o makapamalengke, makabili ng bigas. Diba? Kasi ako, bumabaybay ako ng malayo-layong lugar, makabili ng murang-murang bigas. Mabaybay ako ng pumupunta kami ng ibang palengke para makabili ng mas sariwa, mas mura, kahit halagang 10 pisong diferensya. Pupunta kami mas malapit. Ginagamit namin itong pamalengke, kaya nga ito yung gusto ko eh, yung move type eh. Yung merong gulay board. Para pag mamalengke kami, may patungan ng gulay. Actually yung gulay, sa likod ko, ilalagay prutas, ganyan. Yung mga karne dito sa harap. Kasi ito nahuhugasan to yung karne. Ayaw na eh! Yaan mo! Hey! Text for more! Ayaw ko, maraming na-aksidente sa ganito yung kakagawalan, tapos mahataw. Mahataw sa ganyan, bahala kayo magkatawan dyan. Kahit kayang-kaya ko yung kamulin! So, yung skill ko hindi pa ganon. Although minsan yung pag yung nag-gym ako, yung maganda yung aking reflexes, gano'n, nag-gym ako, nagpapawisan ako kahit malamig ang panahon dahil maganda yung blood circulation ko, ganyan. Kaya ko magkaskasero kung gusto kong kaya ko maging kaskasero. Sabi niya, ginagalit ako ni teacher. Punta na dito, 5 minutes, nandito ka na, mga gano'n. Given yung maganda yung aking physical condition, agility, ay putya, naka-signal light pala ako, agility and all, kaya kong magkaskasero. Pero out on a whim para magkaskasero ako, no. Hindi ako magkakaskasero. Naka-signal light pala ako, nagtipaklong. Anyway, so salamat sa e-bike at nakadalawang first time to, nakadalawang deliver ako within the day, and yung second delivery ko nasingil ko pa, and yung nasingil ko na deposit ko pa within the day lahat. Isipin mo yan. Pahirapan paradahan dito, pero salamat pa rin at inalaw nila ang motor e-bike. Shit, nakaharang talaga sa gitna. Good job. What is this? Kabayang buntis. Tayo paparada ngayon. Easy way over today on 100 ways. Ayun sakto, may bakante.
Yun ah. Dito na lang. Sige, lalagarin na ako dito. Thanks for watching ah. See you later.